وما علينا إلا البلاغ المبين. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi may maipagkakaila sa inyong lahat na sa darating na ilang araw sa April 1 ng ating moon sighting, darating na naman sa atin ang pinagpala, dakilang buwan, mabiyayang buwan, ang buwan ng Ramadan. Sa pagdating ng buwan na ito, nagagalak tayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nawa ipagkaloob nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating maabutan ng buwan na Ramadan. Amin ya Rabb. Paano ba natin sinasalubong ang buwan ng Ramadan? Sa totoo lang, taon-taon, kapag malapit nang dumating ang buwan ng Ramadan, nagbibigay ang ating mga ulama ng mga programa, muhadara hinggil sa istiqbal Ramadan. Ito ay paalala lamang sa ating lahat upang mapukaw natin ang ating mga sarili, mabigyan natin ng halaga ang buwan ng Ramadan kapag naunawaan natin kung gaano kahalaga, kung gaano kainam, kung gaano kalaki ang mga kabutihang napapaloob sa buwan ng Ramadan na hindi naunawaan ng karamihan at hindi binibigyang halaga ng karamihan. Isipin nyo lamang, parati natin naririnig ang mga salafus salih, ang mga sahaba, 6 na buwan pa lang ay nagdudua sila, humihiling sila kay Allah na naway maabutan nila ang buwan ng Ramadan. Bakit nila ginagawa ito? Dahil nauunawaan nila kung gaano kahalaga, kung gaano kabiyaya, kung gaano kalaki ang mga paggantimpala, kabutihan na napapaloob sa buwan ng Ramadan. So paano natin sinasalubong ang buwan ng Ramadan? Marapat sa isang Muslim na nagagalak, excited kumbaga, sa pagdating ng buwan Ramadan dahil nauunawaan niya ang buwan ng Ramadan na mausimul khairats, season ng kabutihan. Kung sa puno, mga puno, season ng mangga o season ng durian, sa mga panahon ay maraming bunga ng durian o ng mangga. Dito rin sa buwan ng Ramadan, mausimul khairat, ibig sabihin, yung ginagawa nating pagsamba, dinodoble ng mas maraming doble ang gantimpala ng bawat pagsamba na ating nagagawa sa buwan ng Ramadan. Yan ang unang maunawaan natin. Kaya hindi dapat pinapabayaan kapag sumasapit sa atin ang buwan ng Ramadan, magpag-igtingan natin, magpursige tayo. Hindi natin alam kung darating pa tayo sa susunod ng buwan ng Ramadan. Walang makakagarantisado sa atin, sa bawat isa sa atin, kung maabutan pa niya. Kung maabutan mo ng buwan ng Ramadan, magpasalamat ka. At gumawa ka ng kabutihan. Huwag mong palagpasin na dumadaan sa iyong mga araw, mga gabi sa buwan ng Ramadan na wala kang nagagawang kabutihan. Magiging talunan ka, magiging lugi ka dahil dumaan sa itong buwan na ito na pinagpala pero hindi mo sinamantala. Ang unang pagsalubong, pamamaraan ng pagsalubong sa buwan ng Ramadan na nababanggit ng ating mga ulama
ad-du'a bis-siha wal-afiyah di bulugi Ramadan. Ang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway maabutan natin. Ya Allah, ipagkaloob niyo po na aking o aming maabutan ng buwan na Ramadan. At maabutan namin ang buwan ng Ramadan na ako ay nasa matiwasay, malusog na pangangatawan. At tawfikan mo ako, Ya Allah, na ako ay makagawa ng mga mabubuting gawain. Itong tatlo, maabot ang buwan ng Ramadan. Marami ang nagmimithi, marami ang naghahangad, nagagalak sa pagdating ng buwan ng Ramadan, subalit hindi sa kanila ipinagkaloob ni Allah. Dahil sila ay bumalik sa habag at awa ni Allah. Meron pa, mismo sa moon sighting doon, kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pangalawa, tayo'y manalangin ng matiwasay, malusog na pangangatawan, dahil marami ang ilan na dumating sa kanilang buwan na Ramadan, subhanallah. Dinapuan sila ng karamdaman, sakit, naka-admit, nakahiga lamang, napapaiyak dahil hindi makagawa ng mga gawaing pagsamba. Nas'alullah salama wal afiyah. Dalangin natin kay Allah ang katiwasayan, kalusugan, na maabutan natin ng buwan na Ramadan ng ganitong kalagayan. Pangatlo, makagawa tayo ng mga mabubuting gawa. Ito yung niyya sadika, makatotohanang layunin, hangarin. May ilan na, mashallah, alhamdulillah, excited, nagagalak, mashallah, ginaganti pa lang siya doon sa hangarin niya. Subalit, pagdating ng buwan na Ramadan, hindi rin makatotohanan dahil hindi nakikita sa kanyang gawain. Anong silbi kung maabutan mo ng buwan ng Ramadan kung hindi ka nag-aamal, nag-iibadah? Al-ibra bil-amal. Ang tinitignan ay ang paggawa ng kabutihan. Ano silbi na nasa panahon ka ng mapagpala, subalit hindi ka naman nag-iibada, natutulog ka buong araw, at sa gabi wala kang ginagawa, puro makamundo. Subhanallah. Dapat makototohanan ang ating paghahangad na gumawa ng kabutihan sa loob ng buwan ng Ramadan. Mula sa umpisa hanggang sa hulihan. Tingnan nyo kapag buwan ng Ramadan, nakakalungkot. First night, second night, third night, mashallah. Napupuno ang mga saf. Allahu Akbar, di ka makasingit. Pero pagdating ng ikalong bahagi o di kaya sa panguling araw, nagtitinginan lamang yung mga imam, mga bilal, mga ilang maamamo. Bakit ganito? Kaya makikita nyo sa buwan ng Ramadan, yung mga higit na mainam, nilagay ni Allah sa huling bahagi ng buwan ng Ramadan, katulad ng Laylatul Qadr. Bakit? Anong wisdom, hikmah ni Allah? Upang sa ganun, mabigyan din ang totoong mananampalataya na masigasig, masipag, at sa hindi tunay na mananampalataya o di kaya tamad na mananampalataya. Yung tunay na masigasig, masipag, gumagawa siya ng kabutihan mula sa umpisa hanggang sa hulihan. Ganito rin sa buwan ng Ramadan. Dapat manatili ang iyong paggawa ng kabutihan mula sa umpisa o di kaya mas napapaigtingan mo pa, mas napaparami mo pa habang lumilipas sa mga araw sa buwan ng Ramadan. Ganyan ang buhay ng isang mananampalataya. Tinuturuan ka ng buwan ng Ramadan na manatili sa pagsamba hanggang sa huling yugto ng iyong buhay ay pagsamba pa rin kay Allah. Ang la ilaha illallah pa rin ang iyong masabi. Kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang itinuturo ng Ramadan. Pangalawa, pagsalubong sa buwan ng Ramadan at tafarrug bil amal as-salihah.
Yun na nga paglalaanan natin yung mga oras natin sa mga gawaing pagsamba. Napakaraming uri ng pagsamba sa Islam. Mga abwabul khair, pintuan ng mga kabutihan, nang sa ganon, no? Iba't ibang uri ng pagsamba ang nagagawa ng isang masigasig, isang mananampalataya. Tulad ng pagsasala ng mga obligadong sala. Huwag mong kakaligtaan. Nasasayang ang iyong pag-aayuno kung hindi ka nagsasala ng 5 beses. Nagtataroy ka, mashallah. Tarawih, first half. So bale, tinutulugan niya ang Fajr, tinutulugan niya ang Zuhur. Hindi natin naunawa ng Islam. Ang pagsasala ng 5 beses, yung mga fardu ay wajib. Yun ang unang-una nating pangangalagaan. Nag-overnight, natutulog sa Fajr hanggang sa Maghrib. Subhanallah. Nasasayang ang ating mga gawain, mga kaibigan, mga kapatid. Sanayin natin. Ito ang hinuhubog tayo ng Ramadan. Na masanay tayong magsala ng 5 beses sa isang araw at gabi. Nandyan ang mga sunna na salah, pagbabasa ng Quran, pagzizikr, pagtatasbih, at iba pang mga gawain. 2 bagay ang bibigyan ko ng diin dito. Una, na kabilang sa mga pintuan ng gawain na dapat natin bigyan ng halaga at marahil hindi binibigyang halaga ng mga taong may kaya o ang mga taong mayayaman. At marahil hindi nila naunawaan. Ang ilan, hindi naman lahat. Ang dakilang gantimpala sa gawain na ito, ang pag-iftar ng saimin. Magpapakain ka sa taong nag-aayuno, nag-iiftar, pag-iiftarin mo siya. Isa to sa gawain, dakilang gawain pagsamba, na napakalaking gantimpala ang makakamit dito ng isang mananampalataya. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sawmihi ghayra annahu la yunqas min ajri sa'imi shay. Sino mang magpa-iftar, magpakain sa nag-aayuno kapag i-break niya ang fast sa Maghrib, ay sa kanya ang gantimpala, nakapareho ng gantimpala ng taong nag-aayuno na pinag-iftar. Ikaw ang naging dahilan ng kanyang pag-iftar. At hindi nababawasan ang gantimpala ng taong nag-aayuno na yun. Kung ano yung gantimpala ng taong nag-aayuno at bibigyan mo siya ng pang-iftar, makakamit mo ang gantimpala niya. Kahalintulad, katumbas ng kanyang gantimpala kung ano yung nagawa niya. Gaano kalaki yun na hindi naunawaan ng karamihan. Ito ay kabilang sa abwabul khair, mga pintuan ng gawain. Sa pamamagitan ng ating mga salapi, tayo ay gumugugol na ating aanihin sa ating libingan higit lalo sa kabilang buhay. Napakaraming mga programa ng iftar sa mga nag-aayuno. Maraming mga miskin ang hindi nakakakain, walang pang-iftar sa buwan ng Ramadan. Huwag natin silang kaligtaan. Ikaw, kung sa inyong bahay, iba't ibang klase ng iftar, huwag mong kaligtaan, kalimutan ang mga dugha, mahihirap, na marahil tubig lamang ang pag-iftar nila.
Maging dahilan ka. At para din to sa iyong kabutihan. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng sahabi na si Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ay siyang pinakamapagbigay na tao sa lahat ng nila. At lubos siyang ajwad, lubos siyang nagiging mapagbigay sa buwan ng Ramadan. Yung it'amul masakin, pinapakain mo yung mga dugha, nagbibigay ka ng kahit anong pagkain, lalo na sa oras ng iftar. Si Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, isa sa kaugalian niya, siya ay nag-iftar sa masjid, hindi nag-iftar na hindi kasama ang mga miskin. Hindi nag-iftar si Abdullah bin Umar na hindi kasama ang mga miskin. Iniipon niya ang mga miskin, sila ang nag-iftar. Nagbibigay siya ng pagkain, pang-iftar ng mga miskin. Ganito ang Islam, ganito ang pagkakapatiran. Itinuturo ng Islam ang pagmamahal, pagmamalasakitan, pagtulong. Itinaas ni Allah ang iyong antas ng buhay. Hindi ka ginawa ni Allah na nagmamalimos, hindi ka ginawa ni Allah na mga kabilang sa mga dugha. Binigyan ka ng salapi, binigyan ka ng kayamanan, binigyan ka ng ari-arian. Huwag mong kalimutan ang mga dugha. Si Allah ang nagbigay sa iyo ng kayamanan, huwag mong kalimutan ang mga dugha. Yan ang Islam, yan ang wisdom. Tumanaw ka ng utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pamimigay, paggugol, pagpapakain sa mga miskin, mga mamahirap. At dito sa buwan ng Ramadan, katulad ng halimbawa ng sadaka, pagsasadaka, ang pinakamainam na sadaka, sabi ng mahal na propeta, ay ang sadaka sa buwan ng Ramadan. Magparami tayo ng mga gawain. Magunahan tayo sa mga paggawa ng kabutihan, mga kaibigan, mga kapatid. Pangatlo, pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay ang pagtatawbah. Hindi ibig sabihin na magtatawbah ka lang kapag dumarating ang buwan ng Ramadan. Hindi ganun. Ang pagtatawbah, obligado yan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Subalit, binabanggit lang ito ng ating mga ulama. Bil munasaba, dahil sa darating itong pinagpalang buwan ng Ramadan, huwag nating hayaan na darating ang dakilang bisita, pinagpalang buwan na ito na pasang-pasan pa rin natin ang mga kasalanan. Iwanan mo. Kung ikaw ay kabilang sa mga nagririba, iwanan mo. Kung ikaw ay kabilang, iyadabila, sa mga taong nagsisina, iwanan mo. Kung may kabilang ka sa mga taong may negosyong haram, iwanan mo. Kung ikaw ay kabilang sa mga taong uminom ng alak, iwanan mo. Magtawba ka. Huwag mong hayaan na dumating ng buwan na Ramadan na ganito pa rin ang iyong kalagayan. Wala kang pagbibigay dakila. Wala kang respeto kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan tayo ay nagbabalik loob. Dinadalisay natin una ang ating mga sarili at kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagdadalisay sa ating mga kasalanan. Tinatanggal natin, inaalis natin sa ating mga sarili. Pangalawa, kabilang din dito ay ang pagpapatawad sa ating mga kapwa. Dapat malinis ang iyong puso din sa ibang tao. Marunong ka magpatawad at marunong ka rin humingi ng tawad. Yan ang ibig sabihin. Humingi ka ng tawad sa nagawa mo ng hindi maganda at magpatawad ka rin sa taong nakagawa sa iyo ng masama. Yan ang tunay na katangian ng mananampalataya.
Kung may kapitbahay kang marites, naninira, pagsabihan mo at patawarin. At ikaw din na kung ikaw ay marites, humingi ka ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa iyong mga kasalanan. Dapat nagpapatawaran tayo. Ganyan ang mga mananampalataya. Hindi tayo nagtatanim ng galit, puot. Kapag nagtatanim ka ng galit, puot, magiging miserable ang iyong buhay. Magiging miserable ang iyong buhay. Tinanong ang mga salafus salih, paano nyo sinasalubong ang buwan ng Ramadan? Ika nila, sinasalubong namin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dalisay na puso kay Allah at sa ibang tao, sa kapwa-tao. Ganyan nating sinasalubong ang buwan ng Ramadan. Panghuli dito, huwag nating al-ibtiad an tadyi'i ayamihi bin-nawm wal-layali bis-sahr ila akhir maqal. Iniwasan natin, sabi ng ating mga ulama, na huwag dumaraan ng mga araw, mga gabi sa buwan ng Ramadan na wala tayong nagagawa. Pinapabayaan natin, sinasayang natin. Isa puso't isip natin na ang dakilang buwan ng Ramadan, mainam na buwan na ito. Alam natin yung kainaman ng buwan na ito. Paulit-ulit natin naririnig sa ating mga ulama. Isa puso't isip natin na makagawa tayo ng iba't ibang uri ng pagsamba. Samantalahin natin, wallahi al-azim, lahat ng nagagawa natin dito, lahat nakatala, sinusulat ng mga anghel na ating aanihin sa ating libingan higit lalo sa kabilang buhay. Ito yung buwan na kung naglulugi tayo, gumagawa tayo, nagpapadala tayo ng mga gawain at napakaraming gantimpala, dinodoble. At ginawa ni Allah na yung mga gawain, maraming pintuan para may pagkakataon na magparami ang isang alipin sa pagsamba. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan natin ang buwan ng Ramadan at maabutan natin na tayo ay nasa matiwasay, malusog na pangangatawan at tawfikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na makagawa ng iba't ibang uring ng gawain na ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ito ay paalaala lamang sa ating lahat na sa pagdating ng buwan ng Ramadan, pangalagaan natin ang ating mga pisikal na gawain na huwag nakakagawa ng haram. Hindi lang nag-aayuno ang ating mga bibig. Ang pag-aayuno sa pangrelihiyong kahulugan ito ay ang pagpigil mula sa mga nakakasira ng pag-aayuno, yung pagkain, pag-inom at iba pa. Subalit, hindi lang yun ang diwa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Hindi lang natin tinitiis ang pag-iwan sa pagkain at pag-inom. Subalit, bagkus, pinipigilan din natin ang ating mga gawa, lalo na ang mga dila, na makagawa ng mga haram na salita, pananalita at mga haram na gawain. Marahil, ang mga haram na gawain o haram na mga pananalita hindi nakakasira sa pag-aayuno. Subalit, nababawasan niya ang gantimpala ng ating pag-aayuno. So bakit tayo napapakahirap na mag-fast sa gutom at uhaw kung wala naman tayong mapapala sa pag-aayuno maliban na lamang sa kakaunting gantimpala? Nagpapakahirap tayo
upang makamtan natin ng dakilang gantimpala. Hindi mabawasan ng gantimpala ng ating pag-aayuno. So iwasan natin na tayo ay nakakapagsalita ng masama, tumitingin sa mga haram, gumagawa ng mga haram dahil ito ay nagpapabawas sa mga gantimpala ng ating pag-aayuno. Kaya sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Faruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash." Marahil may mga nag-ayuno na wala silang napala na pakinabangan sa kanilang pag-ayuno liban sa uhaw at gutom. Bakit yung sinabi ng mahal na propeta? Ibig sabihin nag-ayuno siya. Iniwanan niya yung pagkain at pag-inom. Subalit daw wala siyang napala sa kanyang pag-ayuno. Walang gantimpala yung maliban sa uhaw at gutom. Dahil gumagawa ng haram. Yung kanyang dila, nagmumura, nagsisinungaling, nanlilibak, naninirang puri, o kaya gumagawa ng haram, wali'udzubillah, pati sa buwan ng Ramadan, subhanallah, tumitingin sa haram. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sino mang hindi niya iwanan ang pagsasalita ng haram, paggawa ng haram, ay hindi na kailangan ni Allah ang kanyang pag-iwan sa pagkain at pag-inom. Walang gantimpala, iyadan billah. Kaya sabi ng mga salaf, ang mga sahaba, mga tabi'un, tinanong sila, bakit madalang, bihira lang sila makipag-usap? O di kaya kakaunti lamang ang pakikipag-usap nila kapag sa mga araw ng buwan ng Ramadan? Anong sinagot nila? Nahfadhu siyamana. Inaalagaan namin ang aming pag-ayuno. Itong dahilan kung bakit ganito ang aming kalagayan. Inaalagaan dahil habang pinaparami mo ang pagsasalita, hindi malayo na nakakapagsalita ka ng haram, na nakakapagbawas. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na makikipag-usap. Nilimitaduhan mo lang o di kaya iiwasan mo na ikaw ay nakakapagsalita ng haram o nakakagawa ng haram. Sabi pa ng mga salaf, ahwanu siyam al-imsak anil aql wa syurb. Ang pinakamagaan na pag-aayuno, ibig sabihin yung pagpigil, pag-iwan, ay yung pag-iwan sa pagkain at pag-inom. Napakagaan lang yun, pero napakahirap pigilan ng ating dila, ng ating mga pisikal na gawain sa paggawa ng haram.